Nararamdaman mo ba na may isang bagay sa espiritual na mundo na gumagalaw patungo sa iyo? Ito ay hindi lamang isang gut feeling, ito ay isang palatandaan. Ang isang alon ng kayamanan ay malapit nang masira sa iyong buhay, ngunit huwag magkamali, hindi ito dumating upang punan ang mga marangyang istante, ngunit upang maging isang espiritual na sandata sa mga kamay ng mga taong sinanay sa katahimikan. Marahil ay lumalabas ka sa isang panahon ng pagkabalisa sa pananalapi, nahihirapang magbayad ng mga bayarin, sinusubukang panatilihin ang kapayapaan, habang ang mundo ay tila sumisigaw na nawala ka. Ngunit kung ano ang darating ay hindi isang ordinaryong pera, ito ay isang paglipat sa langit, na may layunin, na idinisenyo upang maging mga susi na hindi mahahawakan ng sinuman. Ang ganitong uri ng pagpapala ay hindi dumarating ng walang kabuluhan. Sinusubukan niya ang pagkatao, inilalantad ang mga motibasyon, pinutol ang mga maling alyansa, at inihayag kung sino talaga ang nasa tabi niya. Paano kung ang pagkaantala ay hindi isang ihindi, ngunit isang banal na diskarte, upang protektahan ka hanggang sa araw ng paglaya? Malapit ka nang pumasok sa isang digmaan na hindi lamang pinansyal, ito ay espiritual. Dahil kapag inilalabas ng Diyos ang mga mapagkukunan para sa isang taong may tungkulin, hindi ito upang ipagmalaki, ito ay upang bumuo, pagalingin, palayain at baguhin. Ang kayamanan na ito ay isang balabal at isang misyon. Kaya, kung ang isang bagay sa loob mo ay mas malakas na pulso habang binabasa ang mga salitang ito ay dahil ang mensaheng ito ay hindi dumating ng hindi sinasadya. Handa itong gisingin ka at ihanay ang iyong puso sa kung ano ang darating. Mag-subscribe sa channel ngayon, i-on ang mga abiso at maghanda upang maunawaan kung paano hawakan ang espiritual na sandata na ito na malapit nang mahulog sa iyong mga kamay. Naranasan mo na bang magising at mapagtanto na biglang nawala ang bigat ng utang at pinansyal na pag-aalala? Na ang mga hindi inaasahang deposito, hindi malamang na mga pagkakataon, at mga pintuan na sarado sa loob ng maraming taon ay binuksan sa loob ng ilang araw. Hindi ito ang lohika ng merkado, ito ay ang matematika ng langit. Kapag nagpasya ang Diyos na ilipat ang mga mapagkukunan, hindi siya humihingi ng pahintulot sa mga sistema ng tao. Ang bilis ng pagganap nito ay tila iligal sa paningin ng mundo, ngunit sa espiritual na mundo, ito ay panahon lamang ng Diyos na darating sa tamang panahon. Bangin nagkikinabuhi ka hausa nga panahon diin an pinansyal nga ipit ng alimbasog hapagpugonghan imo pagtoo. Gayunman, ang sitwasyong ito rin ay mayabong para sa mga himala sa pananalapi, hindi bilang premyo, kundi bilang susi sa pag-unlock ng inyong tungkulin. Hindi ito tungkol sa ipagpapayaman upang ipakita ang kapangyarihan, ito ay tungkol sa pagkuha ng bala upang isulong ang layunin. Dahil ang paglilipat ng langit ay hindi lamang pera, ito ay pagpapalaya ng impluensya, otoridad at pag-abot. Ang langit ay hindi nagdedeposito sa account ng mga taong nasa proseso pa rin ng pag-aaral na harapin ang maliliit na bagay. Kadalasan, ang katahimikan at paghihintay ay bahagi ng pagsasanay. Araw-araw mong nilalabanan ang pagbubulong-bulong, sa tuwing tatanggihan mo ang mga tiwaling shortcut, naipon mo ang kredibilidad sa harap ng Diyos. Ang kredibilidad na ito ay magiging isang supernatural na probisyon, upang walang makahadlang sa pagsasagawa ng misyon nito. Ang biglaang kayamanan na ito ay hindi dumarating upang makagambala sa iyo, kundi upang ilagay ka sa posisyon. Hindi ito isang bagong laruan, ito ay isang piraso ng kagamitan sa digmaan. Sabi nga ng langit, ngayon ay handa ka ng hawakan kung ano ang dati ay dudurog sa iyong mga kamay. At kapag inilalagay ng Diyos ang isang bagay sa iyong mga kamay, kahit na ang pinakamahirap na kalagayan ay yumuyuko. Ngunit siguraduhin, kasabay ng mapagkukunan ay darating ang responsibilidad. Ang makalangit na kamalig ay may di nakikitang tatak na nagsasabi, hindi lamang ito para sa sariling pagkain, kundi para sa kaharian. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tumatanggap at umunlad at ng mga tumatanggap at nawawala. Kung ang iyong puso ay nakahanay, ang biglaang pagbabago sa pananalapi na ito ay magiging simula lamang ng isang bagong yugto ng epekto. Kaya huwag kang magtaka kung mula sa isang araw hanggang sa susunod, magbabago ang lahat. Hindi ito nagkataon, ito ay katuparan ng isang pangako na nilagdaan sa langit bago mo napagtanto ang pangangailangan. Kapag dumating ka, tanggapin ng may pasasalamat, ngunit din sa pag-unawa, dahil kung ano ang pumapasok sa iyong mga kamay ay hindi lamang kayamanan, ito ay isang tawag sa isang mas malaking labanan. Kapag kumakatok ang kasaganaan sa pintuan, hindi ito dumarating ng mag-isa. Kasabay ng bawat tampok ay may isang tahimik na pagsubok na kakaunti ang nakakaalam.
Ito ang uri ng patunay na hindi lumilitaw sa mga libro o silid-aralan, ngunit inilalantad kung ano ang itinatago sa pinakamalalim na bahagi ng puso. Ang pera ay neutral sa sarili nito, ngunit nagiging salamin nito na nagpapakita ng pagkatao, integridad, at kung ano talaga ang namamahala sa ating mga desisyon. Ang tunay na tanong ay hindi kung tatanggap ka, kundi kung paano ka kikilos kapag natanggap mo ito. Ang kayamanan ay tulad ng isang lente na nagpapalaki sa lahat ng bagay na umiiral na sa iyo. Kung may kagandahang loob, ito ay dumami, kung may pagkamakasarili, umaapaw ito. Iyan ang dahilan kung bakit marami ang nabigo sa yugtong ito, hindi dahil hindi sila mahal ng Diyos, kundi dahil ang pagpapala na walang kapanahunan ay maaaring maging bitad. Ang langit ay hindi nagpapadala ng mga mapagkukunan sa isang taong mahina pa rin sa mga tukso na minsan ay nagpabagsak sa kanya. Marahil ay nagtataka ka kung bakit, sa kabila ng labis na pananalangin, hindi mo pa nakikita ang ilang pintuan sa pananalapi na nagbubukas. Maaaring pinoprotektahan ka ng Panginoon mula sa pagbagsak mula sa loob kapag ang panlabas ay umunlad. Maaram hiyangaan pag, ipit ha pagdumalahan kasaganaan kasing tindihan pag, atubang ha kakulangan. Sa makatuwid, ang pagsubok ay dumating bago ang paghahatid, at walang mga shortcut upang maipasa ito. Ang kayamanan, kapag ito ay dumating bilang bahagi ng layunin, ay magdudulot ng kakulangan sa ginhawa. Ang mga taong sumuporta sa iyo ay maaaring magsimulang magtanong sa iyo. Ang mga paanyaya at alyansa na hindi pa lumitaw noon, at doon susubukin ang inyong kakayahang magsabi ng hindi sa mga bagay na hindi naayon sa plano ng Diyos. Sa puntong ito tumitindi ang pagsubok sa integridad, na naghihiwalay sa mga gumagamit ng kayamanan bilang kasangkapan mula sa mga gumagawa nito na isang Diyos-Diyusan. Ang Diyos ay hindi lamang naghahanap ng mabubuting katiwala ng mga mapagkukunan, kundi mga tagapagtatag ng mga pamana. Sa makatuwid, ang pagsubok ay lampasa, kung magkano ang maaari mong matanggap, sinusukat nito ang kung magkano ang mapagkakatiwalaan mong dumami, nang hindi inililipat ang iyong focus. Ito ang punto kung saan marami ang naliligaw ng landas, nagpapalitan ng misyon para sa pagmamalaki, at layunin para sa panandaliang kasiyahan. Gayunman, ang mga dumadaan sa pagsubok na ito ay natuklasan ang isang bagay na walang katumbas na halaga, ang kalayaan na hindi maging alipin ng kung ano ang mayroon sila. Ang kalayaang ito ay ang tatak na nagpapatunay na ikaw ay hindi lamang isang tatanggap ng makalangit na paglipat, ngunit isang tagapag-alaga nito. At ito mismo ang uri ng tagapag-alaga na hinahanap ng langit ngayon. Maraming beses, kung ano ang tinatawag mong pagkaatras, tinatawag ng Diyos na baluti. May mga biyaya na, kung dumating ito ng maaga, ay magiging isang hindi matiis na pasanin. Alam ng langit ang bawat kahinaan, bawat lugar kung saan maaari ka pa ring manipulahin, at sa gayon ay hindi nito inilalabas ang ilang mga bagay hanggang sa ang iyong panloob na istruktura ay sapat na matatag upang suportahan ang mga ito. Ang paghihintay ng Diyos ay hindi isang pagtanggi, ito ay isang di nakikitang kalasag sa pagitan mo at ng mga pag-atake na kaakibat ng probisyon. Itinuturo ng mundo na ang oras ay pera, ngunit sa kaharian, ang oras ay paghahanda. Ang pagkaantala, sa katunayan, ay isang tahimik na gawain, kung saan pinalalakas ng Diyos ang iyong pagkatao, pinuhin ang iyong mga motibasyon, at inaayos ang iyong pananaw upang kapag dumating ang paglipat, hindi nito nakawin ang iyong kapayapaan. Ang maturity na nakukuha mo sa saklaw na ito ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa anumang instant na deposito. Habang iniisip mo na walang nangyayari, ang langit ay nag-aayos ng mga landas, nagtataboy ng mga maling tao, at nagsasara ng mga pintuan na kalaunan ay magiging mga bitad. Ito ay isang estratehikong gawain, tulad ng isang general na nagpoposisyon ng mga tropa bago ang digmaan. Alam niya na walang saysay ang pagbibigay sa iyo ng mga mapagkukunan kung hindi ka protektado upang ipagtanggol ang mga ito. Ang pagkaantala ay isa ring pagsubok ng tiwala sa sarili. Pinaghihiwalay nito ang mga interesado lamang sa kasalukuyan mula sa mga nagnanais ng tagapagbigay, ang nagbibigay. Sa paghihintay na ito ay nahahayag ang mga tunay na nagtitiwala na alam ng Diyos ang tamang panahon. Hindi lang ito tungkol sa pagtitiis, ito ay tungkol sa pag-aaral na gumalaw kasama niya, nang hindi nagmamadali, nang hindi nahuhuli. Kapag ang paglabas ay nangyayari sa tamang oras, walang puwang para sa pagmamanipula. Ang mga taong magtangkang gamitin ang iyong pagmamadali laban sa iyo ay tatalikod na o nawalan na ng impluensya. Tinitiyak ng banal na diskarte na kapag binuksan ng langit ang pinto, walang sinuman ang maaaring magsara nito, at walang sinuman ang maaaring mag-angkin ng papuri para sa kung ano ang ginawa. Kaya't huwag matakot sa tila kabagalan.
Kung ang langit ay hindi pa naghahatid, ito ay dahil ito ay nagtatayo ng isang bagay sa paligid mo na mas mahalaga kaysa sa mapagkukunan mismo, ang baluti upang kapag dumating ang kasaganaan, hindi ito ninakaw, kahit mula sa labas o mula sa loob. Ang pera, sa pamamagitan ng kanyang sarili, ay hindi nagbabago kung sino ka, pinalakas lamang nito kung ano ang nasa loob mo. Kung may kagandahang loob, umaapaw ito, kung may kapalaluan, dumami ito, kung may mga sugat na hindi nagagamot, nagsisimula pa silang dumudugo. Sa makatuwid, kapag dumating ang paglipat ng langit, sinamahan ito ng isang espiritual na salamin, na sumasalamin sa mga motibasyon, intensyon at peklat na dati ay nakatago dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan. Marami ang nag-iisip na ang kayamanan ay nalulutas ang lahat ng problema, ngunit inilalantad din nito kung ano ang nakabalat tayo. Ang mga emosyonal na sugat, kawalan ng katiyakan, at mga pangangailangan na tila natutulog ay bumabalik sa ibabaw kapag ang kapangyarihan upang magpasya at bumili ay nasa iyong mga kamay. Para bang ginagamit ng langit ang mapagkukunan upang ibunyag kung ano ang kailangang pagalingin bago ito maging mapanira. Ang pera ay nagpapalakas din ng mga relasyon. Ang tunay na pagkakaibigan ay namumukod tangi, ngunit ang mga alyansa na may interes sa sarili ay nagiging malinaw. Ang mga taong dati ay tila tapat ay nagpapakita ng kanilang tunay na intensyon, at ang prosesong ito ay maaaring maging masakit. Gayunpaman, kailangan ito dahil ang layunin ng propesya na kaakibat ng kasaganaan ay hindi maaaring dalhin kasama ang mga nakakalason na bono. Ang pagpapalawak na ito ay hindi parusa, kundi paglilinis. Ito ay isang makalangit na filter na naghihiwalay sa kung ano ang nagtatayo mula sa kung ano ang sumisira. Kung, sa yugtong ito, pinahihintulutan mo ang iyong sarili na tratuhin ng Diyos, ang kayamanan mismo ay magiging isang kasangkapan ng pagpapakabanal na humuhubog sa pagkatao upang ito ay mas malaki kaysa sa bank account. Gayunpaman, kung hindi mo papansinin ang mga palatandaan na ito, ang mapagkukunan na dumating bilang isang pagpapala ay maaaring maging timbang. Ito ay tulad ng isang mikropono na naka-on sa harap ng maraming tao, kung ano ang sinasabi mo ay maririnig ng mas malakas at mas malayo. Gayon din naman, kung ano ang dinadala mo sa iyong puso ay lalong makikita kapag may kasaganaan. Sa makatuwid, ang tawag ay hindi lamang upang pamahalaan ang pera, ngunit upang pamahalaan ang sarili bago ito. Ang celestial transfer ay hindi lamang dumating upang punan ang iyong mga kamay, ngunit upang ibunyag kung ang iyong puso ay sapat na malaki upang hindi mawala sa tunog na ito ay magpapalakas. Kapag ang espiritual at material na kayamanan ay nagsimulang lumapit, ang langit ay napupunta sa pinakamataas na mode ng proteksyon. Hindi nagkataon na may mga taong lumayo, tumigil ang mga imbitasyon o biglang nagsara ang mga pintuan na dati nang nakabukas. Ito ang di nakikitang filter ng Diyos na kumikilos upang hindi mo dalhin sa bagong panahon ang mga taong sabotahe sa iyong misyon. Hindi lahat ng samahan ay maaaring lumakad kasama ang mga tinawag na hawakan ang mga mapagkukunan na inilaan para sa walang hanggang layunin. Kung minsan ay masakit ang paghihiwalay na ito, maaari mong maramdaman na ikaw ay nakahiwalay o kahit na tinanggihan. Ngunit sa katunayan, ito ay protektado. Alam ng Diyos na ang mga kontaminadong kapaligiran at mga alyansa na may sariling interes ay nauubos ang enerhiya, naglihis ng pokus at tiwaling intensyon. Hindi niya papayagan ang darating na ibahagi sa mga taong hindi may parehong takot at espiritual na pagkakahanay. Ang mga nakakalaso na tao ay hindi lamang nagpapahina sa mga relasyon, ngunit maaari rin silang maging mga portal ng espiritual na pagmamanipula. Alam ng kaaway ang kahalagahan ng isang naguguluhan na isip at isang sugatang puso. Sa makatuwid, inaasahan at inaalis ng Diyos ang mga panganib na ito, kadalasan bago mo pa man ito namamahala. Ito ay tulad ng isang ama na inaakay ang isang bata palayo sa isang mapanganib na landas, kahit na hindi ito nauunawaan ng bata sa oras na iyon. Ang proteksyon na ito ay sumasaklaw din sa mga kapaligiran. Ang mga lugar na dati ay karaniwan ay maaaring magsimulang magdulot sa iyo ng kakulangan sa ginhawa. Ang mga kaganapan at social circles kung saan ka magkasya ay nagsisimulang mukhang kakaiba. Ito ay ang banal na espiritu na muling nag-aayos sa iyo sa mga puwang kung saan ang iyong integridad ay hindi mapag-uusapan at kung saan ang layunin ay hindi mapipigilan. Sa paglipas ng panahon, mapagtanto mo na ang filter na ito ay hindi lamang isang yugto, ngunit isang patuloy na diskarte. Kapag mas malaki ang mapagkukunan na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, mas matalas ang pag-unawa na inilalagay niya sa iyo upang matukoy ang mga panganib.
Para bang binigyan ka ng langit ng radar upang matukoy, mula sa malayo, kung sino at kung ano ang hindi karapat-dapat na ma-access ang kung ano ang itinalagang tao. Ang pagtanggap sa proteksyon na ito ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at pagtitiwala. Hindi mo laging makikita ang panganib na nakikita ng Diyos. Ngunit kung isinasara niya ang isang pinto o pinutol ang isang kurbata, ito ay dahil alam niya na ang pagpapanatili ng bono na iyon ay mas malaki ang gastos sa iyo kaysa sa anumang kayamanan na maaari mong matatanggap. Ang tunay na kasaganaan ay hindi kailanman tungkol sa pag-imbak, kundi tungkol sa pagtupad sa isang tungkulin. Sa kaharian ng Diyos, ang kayamanan ay isang kasangkapan, hindi isang tropeo. Ito ay tulad ng paglalagay sa mga kamay ng isang mandirigma ng tamang mga sandata para sa labanan na tinawag siyang manalo. Ang kasaganaan na nagmumula sa langit ay nakadirekta, estratehiko, at nagtataglay ng tanda ng propetikong layunin na iyong dinadala. Kapag inilabas ng Diyos ang mga mapagkukunan, nasa isip na niya ang mga tadhana, proyekto at buhay na maaapektuhan. Ang pangitain na ito ay mas malaki kaysa sa aming listahan ng mga personal na pangarap. Ang kasaganaan ay nagiging isang ilog na nagdidilig sa mga ministeryo, pamilya, at nagiging sanhi ng hindi nakikita ng mga mata ng mundo, ngunit mahalaga sa mga mata ng Diyos. Ito ay kung paano ginagampanan ng celestial transference ang papel nito, pagpapanatili ng mga gawa na nagbabago ng kawalang hanggan. Kaya naman maingat na pinipili ng langit kung sino ang gagamit ng kasaganaan na ito. Hindi lamang siya naghahanap ng mabubuting tagapamahala, kundi mga pusong handang mamuhunan kung saan ang kita ay hindi lamang pinansyal, kundi espiritual. Kadalasan, ang pamumuhunan na ito ay hindi kailanman palakpakan sa publiko, dahil ang gawain ay ginagawa sa nakatago, ngunit ang mga bunga nito ay umaalingaw sa loob ng maraming henerasyon. Ang kasaganaan na may layunin ay nagpoprotekta rin laban sa bitag ng kawalang kabuluhan. Yaong mga nakakaunawa na sila ay katiwala lamang ng mga banal na yaman, ay hindi nagpapahintulot sa kanilang sarili na maakit ng pansamantalang ningning. Ang pagganyak ay hindi na kung magkano ang maaari kong magkaroon, at nagiging kung magkano ang maaari kong itayo para sa kaharian. Ang pagbabago ng pananaw na ito ang naghihiwalay sa mga pinili mula sa mga nais lamang umunlad. Kapag napunta ka sa ganitong pag-isip, kahit na ang paggamit ng iyong mga personal na mapagkukunan ay nagbabago. Ang dati ng ginugol ng hindi nag-iisip ay nagiging isang malaytao na pamumuhunan, maging sa mga tao, proyekto o mga dahilan na sumasalamin sa kalooban ng Diyos. Ang kanilang kasaganaan ay nagsisimulang magkaroon ng makalangit na lagda at bakas ng kawalang hanggan. At narito ang sikreto, kapag mas nauunawaan mo ang layunin, mas maraming mga pintuan ang nagbubukas. Dahil alam ng Diyos na ang bawat bagong mapagkukunan na inilalabas sa inyong mga kamay ay magiging mga binhi na nakatanim sa tamang lupa, at ang mga binhing iyon ay laging nagbubunga ng mas malaking ani kaysa sa inaakalan nyo. Kapag inilalagay ng Diyos ang mga mapagkukunan sa mga kamay ng isang taong may propetikong tungkulin, ang kaaway ay hindi neutral. Alam niya na ang bawat dolyar na namuhunan sa layunin ay tulad ng isang arrow shot sa mga sistema ng pang-aapi. Sa makatuwid, ang kasaganaan na nagmumula sa langit ay hindi dumarating sa neutral na lupa, ito ay direktang pumapasok sa teritoryo ng digmaan. Ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa mga numero at bank account, ito ay tungkol sa kung sino ang namamahala sa daloy ng probisyon. Ang pakikidigma sa pananalapi ay isinasagawa sa parehong mga trench tulad ng espiritual na pakikibaka. Nangyayari ito kapag sinusubukan ng mga tiwaling sistema na makuha o limitahan ang impluensya na maaaring makabuo ng kasaganaan. Ang mga bangko, batas, alyansang pampulitika, at maging ang mga personal na ugnayan ay maaaring maging mga kasangkapan upang hadlangan o i-redirect ang epekto na tinawag sa iyo na gawin. Iyon ang dahilan kung bakit, kasama ang mapagkukunan, ang Diyos ay naglalabas ng mga estratehiya upang mapanatili itong malaya. Ang labanan na ito ay panloob din alam ng kaaway na kung hindi niya kayang magnakaw ng iyong mga mapagkukunan, susubukan niyang nakawin ang iyong kapayapaan o baluktutin ang iyong motibasyon. Sa puntong ito marami, nang hindi namamalayan nito, ay nagsisimulang gumastos ng enerhiya sa pagtatanggol sa kanilang sarili mula sa mga hindi nakikitang pag-atake at nakakalimutang bumuo. Ang espiritual na pakikidigma ay nangangailangan ng patuloy na pag-ingat, dahil ang isang hindi protektadong puso ay maaaring ikompromiso ang buong misyon. Ngunit ang mabuting balita ay kapag ipinadala ka ng Diyos sa digmaang ito, hindi ka niya isinugo ng mag-isa.
Kasabay ng probisyon ay may mga espiritual at pinansyal na tagapag-alaga, mga tao at anghel na inatasang protektahan ang pagsulong at pigilan ang mga pag-atake na magtagumpay. Ang mga ito ay mga estratehikong alyansa na hindi lamang sumusuporta, ngunit pinoprotektahan ang ipinagkatiwala sa iyo. Ang pag-unawa na ang kasaganaan ay isang larangan ng digmaan ay lubos na nagbabago sa paraan ng pamamahala mo nito. Itigil mo ang pagtingin sa pera bilang isang bagay na marupok na kailangang itago at simulan mo itong ituring na bala upang harapin ang mga kawalang katarungan, palayain ang mga bihag at sirain ang mga istruktura na nakakulong. Ito ay nagiging sandata ng panlipunan at espiritual na pagbabagong anyo. At narito ang punto, kung sino ang mananalo sa digmaang ito ay hindi ang pinakamabilis o pinakamatalino, ngunit ang pinakanakahanay. Dahil sa pinansyal at espiritual na digmaan, ang tagumpay ay nakasalalay hindi lamang sa mga estratehiya ng tao, kundi sa kakayahang makinig at sumunod sa commander na nakakakita sa buong larangan at naisulat na ang katapusan ng labanan na iyon. Bago maganap ang paglipat sa langit, mayroong isang tahimik na panahon kapag binabantayan ng langit ang bawat hakbang mo. Hindi ito tungkol sa pagmamasid upang makahanap ng mga pagkakamali, ngunit upang patunayan ang katatagan ng iyong pagkatao sa ilalim ng panggigipit. Ang Diyos ay hindi nagbubuhos ng mga mapagkukunan sa mga taong madaling mawala sa harap ng papuri, mabilis na mga pagkakataon o mga pintuan na binuksan ng mga kadudadudang interes. Sa nakatagong panahong ito sinusuri niya kung sino ang handang tumanggap ng hindi nasisira. Ang pagmamasid na ito ay hindi lamang espiritual, kundi praktikal din ang maliliit na desisyon sa araw-araw, tulad ng paghawak ng mga pangako, pamamahala ng kaunti, o pagtupad sa mga pangako, ay binibilang-bilang mga pahiwatig patungo sa langit. Ang hindi pinapansin ng marami ay ang pagsusuri na ito ay pare-pareho, kahit na tila walang nakatingin. Para bang sinusubok ng Diyos ang iyong kakayahang maging tapat sa maliliit na bagay bago palayain ang mga malalaking bagay. Kasabay nito, mayroong isang pagpipilian na nangyayari. Hindi lahat ng nagsisimula sa paglalakad ay mananatili dito hanggang sa oras ng pag-aani. Ang mga tao ay maaaring itulak ng hiwalay o mapalapit kapag nakikita ng langit ang pangangailangan. Ang kilusang ito ay bahagi ng banal na kalasag upang, kapag dumating ang mapagkukunan, nasa mga kamay na alam ang bigat at responsibilidad na dinadala nila. Ang mga espiritual at pinansyal na tagapag-alaga ay kumikilos din sa prosesong ito. Lumipat sila upang buksan ang mga landas, pinoprotektahan ang impormasyon, at madalas na pinipigilan ang mapanganib na pag-access. Maaaring hindi mo makita ang mga ito, ngunit madarama mo ang mga epekto, mga deal na hindi nagsasara ng walang maliwanag na dahilan, mga imbitasyon na nawawala, o mga koneksyon na nasira ng hindi inaasahan. Ang lahat ng ito ay ang kamay ng Diyos na gumagabay sa iyong landas. Ang panahong ito ng pagmamasid ay isa ring paaralan. Hito, nahibabaro ka nga kilalahon ang tingoghan Diyos, makilala ang lehitimo nga mga higayon tikang ha mga bitag, ngan kumilos nga waray kabalaka. Ang mga nagtapos mula sa paaralang ito ay pumapasok sa bagong yugto na may mas malawak na pananaw at mas ligtas na saloobin. At kapag natapos na ang pagpili, hindi maiiwasan ang pagpapalaya. Hindi dahil sumigaw ka ng mas malakas o tumakbo ng mas mabilis, kundi dahil natagpuan kang tapat. At sa kaharian, ang katapatan ay laging nagbubukas ng mga pintuan na hindi kailanman mabubuksan ng talento, impluensya, o pera ng kusa. Kapag ang kasaganaan ay puno ng tungkulin, hindi lamang ito isang mapagkukunan, ito ay isang utos. Ang bawat halaga na idineposito, bawat pinto na binuksan, bawat estratehikong pakikipag-ugnay ay nagiging bahagi ng isang propetikong misyon na nangangailangan ng higit sa average na responsibilidad. Pumunta ka mula sa pagiging isang taong may mga pag-aari hanggang sa maging isang tagapagdala ng pamana, na tinawag na makaapekto sa mga buhay at teritoryo na maaaring hindi kailanman naabot kung wala ang probisyon na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Nangangahulugan ito na ang iyong mga desisyon sa pananalapi ay hindi maaaring gawin batay lamang sa kaginhawahan o agarang kita. Mayroong isang makalangit na pagkakahanay na dapat sundin. Sa maraming mga kaso, nangangahulugan ito ng pagsasabi ng hindi sa mga negosyo na tila kapaki-pakinabang ngunit na kompromiso ang mga espiritual na prinsipyo. Ang tampok na ito ay may hindi nakikitang level, consecrated to the purpose. Ang pagdadala ng responsibilidad na ito ay nangangailangan din ng patuloy na pag-ingat sa sariling motibasyon. Madali, sa pagtaas ng kasaganaan, napahintulutan ang kawalang kabuluhan, pagnanais para sa pagkilala, o pagkauhaw para sa higit pa na pumalit sa pagsunod.
Sa makatuwid, ang panawagan ng propesya ay isa ring panawagan na manatiling mapagpakumbaba, kahit na ang abot at impluensya ay dumami. Kasama sa propetikong responsibilidad ang pag-isip tungkol sa epekto ng henerasyon. Ang itinatayo mo ngayon ay dapat manatili at lumago kahit wala ka na. Nangangailangan ito ng istruktura, paghahanda at pangmatagalang pangitain. Ang kayamanan ay hindi na tungkol sa ngayon at nagiging tungkol sa pamana na mananatili. Bilang karagdagan, mayroong espiritual na aspeto, ikaw ay nagiging target ng mas banayad at madiskarteng pag-atake. Alam ng kaaway na ang pagpindot sa iyong pananalapi ay maaaring limitahan ang saklaw ng iyong misyon. Sa makatuwid, kinakailangan na mapanatili ang isang buhay ng panalangin, pag-unawa at matatag na alyansa na sumusuporta sa pangitain na inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay. At narito ang lihim, kapag nauunawaan mo at kinuha ang responsibilidad na ito, ang kayamanan mismo ay nagsisimulang dumami sa isang supernatural na paraan. Sapagkat sa kaharian, ang pinangangasiwaan ng may katapatan at layunin ay laging nakakaakit ng higit pa, hindi upang ipagmalaki, kundi upang palawakin ang misyon na tinawag sa iyo. Kapag pinalaya ng Diyos ang mga mapagkukunan para sa isang hinirang, hindi lamang niya tinutupad ang mga panandaliang hangarin, ibinibigay niya ang mga ladrilyo upang magtayo ng isang bagay na pamatagalan. Ang panawagan ay hindi upang gumastos ng walang pag-aalinlangan, ngunit upang bumuo ng mga istruktura na tumayo sa pagsubok ng oras at magdala ng walang hanggang epekto. Ang tunay na kasaganaan ay makikita sa mga bunga na natitira, hindi sa mga kasiyahan na nawawala. Madali lang ang pagkain. Hinihikayat tayo ng mundo na gamitin ang bawat pakinabang upang masiyahan ng ngayon. Pero itinuturo ng kaharian na ang kasaganaan ay may kapangyarihang maglagay ng pundasyon para sa hinaharap. Ang isang tagabuo ay nakakakita ng higit pa sa kasalukuyan, nakikita niya ang mga pamilya na nasuportahan, ang mga ministeryo ay pinalakas, ang mga komunidad ay binago, at ang mga henerasyon ay pinagpala ng kung ano ang itinatayo ngayon. Ang panawagan na ito na bumuo ay nangangailangan ng disiplina at estratehikong pangitain. Kadalasan, kakailanganin na talikuran ang ilang mga pagbili o pagmamalaki upang mamuhunan sa kung ano ang talagang mahalaga. Ito ay isang postura na tila mabaliw sa mga taong nabubuhay lamang para sa agarang kasiyahan, ngunit na nagpapakita ng sarili bilang karunungan sa mga taong nauunawaan ang bigat ng isang banal na misyon. Ang pagtatayo ay nagsasangkot din ng pagpili kung saan at kung kanino magtatayo. Hindi lahat ng lupain ay mayabong, at hindi lahat ng pakikipagsosyo ay ligtas. Ang katalinuhan, na ginagabayan ng banal na espiritu, ay nagiging pundasyon na kasing halaga ng mga mapagkukunan ng pananalapi. Tungod kayan usang buhat nga ginhimo hadiri marid, on nga tuna diri makakayanan ang mga bagyo, bisan kon ano ang kahanga-hanga hito hatinikangan. Ang mentalidad ng tagabuo ay hindi lamang naghahangad na punan ang mga puwang, ngunit upang palakasin ang mga pundasyon. Nangangahulugan ito ng paglikha ng mga sistema, proyekto, at gawain na patuloy na lumalaki kahit na wala ang iyong pisikal na presensya. Ito ay upang maghanda ng mga kahalili, sanayin ng mga tao at pararamihin ang pangitain upang ang pamana ay hindi nakasalalay sa isang solong kamay. At narito ang punto, kapag nakita ng Diyos na ikaw ay nagtatayo, hindi lamang kumukonsumo, pinalalaki niya ang probisyon. Dahil alam niya na ang inilalagay mo sa iyong mga kamay ay magiging isang bagay na nagluluwalhati sa kanyang pangalan at mag-iwan ng mga marka na hindi mabubura ng panahon. Kakaunti ang nagsasalita tungkol dito, ngunit ang kasaganaan ay may tahimik na presyo, kalungkutan. Kapag dinala ka ng Diyos sa isang antas ng kasaganaan na kakaunti sa paligid mo ang nakamit, ang dinamika ng mga relasyon ay nagbabago. Ang mga taong dating malapit ay maaaring lumipat dahil hindi nila nauunawaan ang kanilang bagong katotohanan, at ang iba ay lumapit hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa interes. Ang pagbabagong ito ay nangangailangan ng kapanahunan upang hindi maging hostage sa maling pagsang-ayon o kumpanya. Ang tagumpay sa pananalapi ay maaaring maging paghihiwalay, hindi dahil nais mong lumayo sa iyong sarili, ngunit dahil ang paglalakbay ay nangangailangan ng mga desisyon na hindi lahat ay handa na gawin. Ang mga pag-uusap ay nagbabago, ang mga hamon ay nagbabago, at ang responsibilidad na dinadala mo ay hindi madaling ibahagi. Maaari itong humantong sa mga sandali ng malalim na katahimikan, kung saan makaligtaan mo ang isang maaasahang balikat na hindi tumitingin sa kung ano ang mayroon ka, ngunit kung sino ka. Pagsubok din ang kalungkutan na ito. Sa puwang na ito gumagana ang Diyos sa kanyang panloob, pinalalakas ang kanyang pagkakakilanlan, upang hindi ito nakasalalay sa panlabas na pagpapatunay.
Panahon na upang tandaan na ang tungkulin na dinadala mo ay natatangi at kadalasang lalakarin sa mga landas kung saan kakaunti o wala ang makakasama mo. Ang kalungkutan ng tagumpay ay hindi isang sumpa, kundi isang proteksyon. Pinapanatili nito ang ingay, sinasala ang mga impluensya, at pinapanatili ang iyong focus. Sa ganitong kapaligiran ng tila paghihiwalay natatanggap nyo ang mga paghahayag, estratehiya, at direksyon na hindi magiging posible sa gitna ng labis na mga tinig. Gayunpaman, mahalaga na linangin ang malusog at espiritual na nakahanay na mga relasyon, kahit na sa yugtong ito. Ang Diyos ay laging nagtataas ng mahahalagang tao na naglalakad ng magkakatabi, hindi bilang pasanin, kundi bilang pagpapalakas. Ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga koneksyon na ito ay bahagi ng karunungan na kinakailangan upang manindigan ng matatag. Kung nauunawaan mo na ang kalungkutan na ito ay pansamantala at madiskarte, titigil ito sa pagiging pasanin at magiging panahon ng pagbibigay kapangyarihan. Dahil sa tamang panahon, ikonekta ka ng Diyos sa isang bagong komunidad ng mga tagapagtayo na nauunawaan ang bigat at kaluwalhasyan ng pagdadala ng isang bagay na napakalaki sa kanilang mga kamay. Ang kayamanan na nagmumula sa Diyos ay hindi nilikha upang pakainin ang kawalang kabuluhan, kundi upang lumikha ng pagbabagong anyo. Kapag ang langit ay naglalabas ng kasaganaan, ang layunin ay hindi kailanman upang palakihin ang ego, ngunit upang mapalawak ang saklaw ng layunin. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagpapakita ng iyong nakamit, ngunit sa pagsaksi sa pagbabago ng buhay dahil nagpasya kang gamitin ang iyong mga mapagkukunan bilang mga tuol ng epekto. Ang pagpapakita ay madali. Ang sinumang may pera ay maaaring magpakita ng mga ari-arian, paglalakbay, at mga nagawa. Ngunit ang pagbabago ay nangangailangan ng pangitain, disiplina, at lakas ng loob upang mamuhunan sa hindi nakikita, yaong hindi nagdadala ng agarang palakpakan, ngunit nag-iwan ng walang hanggang mga marka. Pinipili nitong pondohan ang isang proyekto na hindi lumilitaw sa mga headline, ngunit nagliligtas sa buong pamilya at nagbabago ng mga kwento magpakailanman. Ang pinakadakilang misyon ng isa na tumatanggap ng makalangit na paglilipat na ito ay ang maging isang daluyan, hindi isang kamalig. Kailangang dumaloy ang pera para sumulong ang kaharian, at nangyayari lamang ito kapag nauunawaan ng puso na hindi ito isang layunin, kundi isang paraan. Ang bawat desisyon sa pananalapi ay nagiging isang propetikong gawain na naayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagbabago at hindi pagpapakita ay nangangahulugan din ng paglaban sa tukso na gamitin ang kasaganaan bilang sandata ng katayuan. Sa kaharian, ang kadakilaan ay hindi nasusukat sa kung ano ang naipon ng isang tao, kundi sa kung ano ang ibinibigay ng isang tao. At madalas, ang pinakadakilang pagbabagong anyo na dadalhin mo ay tahimik, malayo sa pansin, ngunit nakarehistro sa langit. Ang epekto ng henerasyon ay ang tunay na layunin ng misyon na ito. Kapag nagpasya kang mamuhunan sa isang bagay na patuloy na magbubunga ng matagal pagkatapos mong umalis, tinutupad mo ang tawag ng buo. Ito ay pagtatanim ng mga puno sa ilalim ng lilim na maaaring hindi mo maramdaman, ngunit kung saan ay tahanan ng libu-libo sa hinaharap. At narito ang selyo, yaong mga pinipili na magbago, at hindi magmalaki, ay umaakit ng mas maraming mapagkukunan mula sa langit. Dahil paulit-ulit na nagtitiwala ang Diyos sa mga taong gumagamit ng pagpapala bilang sagradong kasangkapan upang mapalawak ang kanyang kalooban sa lupa. Ngayong nauunawaan mo na ang kayamanang ito na darating ay hindi lamang isang regalo, kundi isang misyon, ano ang gagawin mo rito? Papayagan mo ba itong maging salamin para sa iyong ego o isang instrumento upang baguhin ang kapalaran? Maguguluhan ka ba sa pamamagitan ng pagpasa ng palakpakan o mananatiling nakatuon sa pamana na nais itayo ng langit sa pamamagitan mo? Pag-isipan, marahil ang pagkaantala ay kalasag, ang mga hiwa ng mga tao ay proteksyon, at ang mga panloob na labanan ay pagsasanay. Ang lahat ng ito upang kapag dumating ang depot, handa ka nang gamitin ito bilang sandata ng espiritu. Hindi ka handa para sa isang yugto ng kawalang kabuluhan, ngunit para sa isang larangan ng pagbabagong anyo. Ang tunay na sukat ng kung ano ang darating ay hindi makikita sa inyong mga pag-aari, kundi sa mga buhay na maaapektuhan ng kung ano ang inilagay ng Diyos sa inyong mga kamay. Ito ang panahon upang ihanay ang isip, puso, at mga mapagkukunan sa propetikong layunin na dala nito. Sapagkat kapag pinakawalan niya, ito ay magiging mabilis, ito ay magiging tumpak, at ito ay hindi na maibabalik pa. Kaya, tanungin ang iyong sarili, kung inilabas ng Diyos ang lahat ngayon, handa ba akong pamahalaan ng hindi nawawala ang aking sarili? Ang sagot na ito ay tumutukoy hindi lamang kung paano ka tumatanggap, ngunit kung paano mo pinapanatili.
Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyong puso, huwag itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pangitain ito, at simulan ang paghahanda ng lupa, hindi lamang para tanggapin, kundi para dumami. At tandaan, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga abiso at patuloy na sumunod, dahil kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay ay simula lamang ng isang bagay na mas malaki. Kung nakarating ka na sa ganitong kalayo, ito ay dahil may isang bagay sa iyong espiritu na nakilala na ang mensaheng ito ay para sa iyo. Huwag baliwalain ang panawagang ito. Ang bawat salita ay itinanim bilang isang binhi, at ngayon ay nasa sa iyo na ang pagdidilig nito sa pamamagitan ng pagkilos, pagsunod, at pananampalataya. Patuloy na maghanap ng direksyon sa lihim, protektahan ang iyong puso, at ihanay ang bawat desisyon sa layuning inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay. Ang kayamanan na nagmumula sa langit ay banal, at pinili ka niya upang pangasiwaan ito. Mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification, at manatiling alerto, dahil marami pa ring gustong ibunyag ng Panginoon. Maging handa, ang paglilipat ay mas malapit kaysa sa iniisip mo, at kapag dumating ito, imposibleng baliwalain ang ginagawa ng Diyos.